check. Sound check, load testing. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo papasimulan sa ating gawain sa Panginoon. Hallelujah. Welcome sa Father's House Christian Center. Aawit tayo sa Diyos ng isang masiglang awiting. Nothing is impossible to Lord. Hallelujah. Yes, isang papalakapan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Dakilang Panginoon. Hallelujah. Yes, O Lord. Awitin natin ng Diyos. Yes, O God. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm believing by nothing is impossible. Nothing is impossible. Yes, Lord God. Patuloy tayo, Diyos. Hallelujah. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Yes, Lord. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. Yes, Lord.
do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing, I believe, I believe, I believe, I believe. Yes, Lord God, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe in you. Once more, I believe, yes, oh Lord, I believe in you. I believe, yes, oh God, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Yes, it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. I believe nothing is impossible. I believe, yes, oh God. I believe in you. I believe, I believe. I believe once more. I believe, we believe in Him. I believe for the last time. I believe in you. Maraming Panginoon, purihin ang Diyos na pinakagaan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat. O Diyos na buhay, Diyos na tunay. Glory to God. We worship you, Lord. Praise God. Amin tayo sa Diyos. Ang malabayan na awitin. Awitin natin, Panginoon. The anthem. Praise the Lord. Hallelujah. By His stripes, praise the Lord Jesus. Hallelujah. By His stripes, we are healed. By His nail-pierced hands, we're free. By His blood, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is no more with us. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Yes, Lord, He has won. Hallelujah. She has won our freedom. Jesus has won it all. Let us praise the Lord God Almighty. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Lord God. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. Yes, oh Lord. You are the risen King. Yes, oh God, Jesus. Seated in majesty. You are the risen King. By His stripes,
seated in majesty, seated in majesty. You are the risen King, O Lord. You are the risen King. Our God is risen. He's alive. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on. Our God is risen. Our God is risen. Jesus alive. He won the victory. Let's keep singing to the Lord. Our God is risen. Jesus alive. He won the victory. For the last time, our God is risen. Our God is risen. Jesus alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Yes, Lord God, you are a risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah to the Lord God. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. He is the risen King, yes. You are the risen King. He is the King of kings and Lord of lords. Seated in majesty. Yes, O Lord, Lord to God. You are the risen King. Isang patuloy natin, palakpakan ng Diyos. Praise the Lord God. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Purihin ng Diyos. Dakilang Panginoon. Salamat, salamat. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating prayer worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At meron din po tayo Sunday morning worship, 10 a.m. at Sunday evening, 6:30 p.m. ng gabi. At meron din po tayong midweek service every Wednesday po ito, 6:30 p.m. din ng gabi. Panalangin natin ng ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, pati na rin yung mga government officials, ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Dalangin natin ang kaayusan, ang pagtigil sa mga puso ng mga ang babatas natin sa pagpupulabo. Dalangin natin sila makilala sa ating Panginoon. Dalangin din natin ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin ang national leader, Pastor Boyet Disipida. Sama din natin ating mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Butay, Pastor Ernie Lente, Pastor Charlie Rias, Pastor Yel Civil, at ang ating Mother Church, Pastor Vico Herrera. Dalangin din natin ang ating bayan, ang ating polo, ang ating pastor ay lapit na sa Panginoon, kalakasan, karunungan, kasilahan ng ating pastor, Pastor Lucena, kaya sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking. Dalangin natin sa Lindusali, sa linyong lote ng gawain ng Panginoon dito sa bayan ng Antipolo at ang transportation vehicle sa ating church. Pag-pray din natin ang mga healing prayer requests sa Edwin Garcia, Bonifacio San Pedro, Rita Lourdes Agadulo, Pastor Tongke, at lahat sa Panginoon, ating mga sa buhay nila, kalakasan, karunungan,
sa ating Diyos. Patuloy tayong mag-share sa ating mga mahal sa buhay sa mga kilala. Makasama natin sa pagsamba sa gawain ng Panginoon. At sa ating activities next year, ating impacting March 21 or March 2026. At sa iba pang mabalita, ang ating pastor ang magugulat. Hallelujah, praise God. At bago tayo lumako sa panggawain sa Panginoon, tayo manalangin. At bago tayo manalangin sa mga tayo ng kapatid, Brother Eldan, bago tayo manalangin, isang papurihin natin para pakatas natin ang pangalan ng Panginoon. Praise the Lord! Glory to Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Praise God! In the name of our Lord, Jesus Christ, our King. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, pag-ibig, pagsama mo, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga karamdaman na panggit kami ng Diyos. Ipumin po sila, Panginoon, ng mapagpalang kami gati ng Diyos upang sila magsigaling, Panginoon, sa kanilang karamdaman, Panginoon. Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, ang leader ng mga leader, Panginoon. Tulungan po sila para ng kanilang mga ministeryo sa inyong mga iglesia, dakilang Diyos. Patuloy kang magbago ng ligtas, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang gawain mo sa lugar ng Antipolo, Panginoon. Lord, minsan pa, Panginoon, kumilos ka, Panginoon, magbago ka, Panginoon, ng mga kaluluwa, dakilang Diyos. Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, God, ang iyong lingkod. Panginoon, ang mga ngaral ng salita sa gabi nito, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, Lord, ang magministeryo, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Ihayag mo, Panginoon, God, nalabas kami sa sayang nito, Panginoon, Lord. Kami ay pinalaya mo muli, Panginoon, God, paglabas namin na kinagdos sa iyong iglesia, maging ang spiritual ay naribay muli, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, Lord God, ang gabi nito, Panginoon. Sa'yo namin, Panginoon, pinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pasasalamat, Panginoon, sa pangalan mo, Lord. Amen. Hallelujah. Pagkakan magkamaya sa isa't isa, winala ng Panginoon and delivered. Praise God. Praise the Lord. I'm delivered by His blood. I was found by the chains of Satan. I'm delivered. Praise the Lord. One more time. I'm delivered. Praise the Lord. Gabi sa inyong lahat at ikinagagalak ko kayo ng mga kasama sa kawalan ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Praise God. Okay. So, praise God. Hallelujah. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Sino po masaya sa gabi ito? Amen. Dapat tayo maging masaya, hindi lamang dahil sa may handa kayo mamaya. Meron kayong kasasaluhan, hindi lang yung doon. Dahil ang tunay na kapaskuhan ay hindi nakikita katulad nga na sinasabi ko sa karamihan sa lamesa. Hindi ko nakikita ang espiritu ng kapaskuhan. Tayo'y naniniwala na araw-araw ay Pasko. Walang araw na itinatangi ang ating Panginoong Diyos. Okay, so hindi kasi mahalaga yung katulad nga na sinabi ko. Bakit rin-record yung lugar o yung kapanganakan ng ating Panginoon? Pero bakit hindi na-record yung araw? Yung petsa, yung kailan ipinanganak ang ating Panginoon. Hindi mahalaga sa Panginoon kasi yung araw ang mahalaga sa Panginoon ay isinilang ang katotohanan ay isinilang ang ating Panginoon
dito sa mundo na ating ginagalawan. Okay. So, bago tayo lumako pa sa isa pa sa tawagin ng ating Panginoon, tulad ng ating parating ginagawa, ang tawagin ng Panginoong Diyos. Amen. Kabahagi ang pag-igog ng pananalapi para sa tawagin ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito'y bahagi ng gawain ng ating Panginoon. At umaasa ako na naunawaan mo ito. Amen. Umaasa ako na kahit pa paano, kung talagang hindi maluwasan, amen, talagang nawala kayo doon sa gawain ng Panginoon, ay umaasa ako na pinapanood nyo yung ating gawain. Pinapanood nyo, naunawaan ninyo na mga bawat bagay. Kaya alam na talaga, sabi ko na mahirap maglingkod sa Panginoon ng virtual o online. Mahirap yung gano'n. Kailangan talaga ay magkaroon ng personal. Kasi kung babasa natin sa Bible, sabi nga doon ay kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa pangalan na pinaroon sa kalagitnaan nila. So, 19 na aklat ng Mateo, yun ang magkakasabi. So madali salita, personal ang paglilingkod sa Panginoon. At mahirap naman talaga sa bahay nila. Panalangin, mahirap. Mahirap manalangin sa bahay. Mahirap pag nasa bahay, maraming distraction. Maraming kasagapan pag nasa bahay. Kaya ang gawain ng Panginoon, ang paglilingkod talaga sa Panginoon ay sa pagsasama-sama. Nasabi doon sa Book of Acts, rin na nanatili magkakasama. Nasabi doon, sa pananalangin, sa pagpuputol-putol. Kaya kung titignan nyo ng pansin, makikita nyo doon talaga yung presence. Yung, talaga? Yung presensya talaga. Kubalit ginagawa natin ito, amen, unang-una, dahil katulad ng anak ko na nasa Malaysia, hindi maaaring makapunta siya rito dahil nandun ang trabaho niya. Nandun ang kanyang trabaho. Pero alam natin ang puso niya ay narito, kasama natin. Kaya kailangan yung ganon. Sa online siya, nag-rely. Okay. So, yun lang, lalaki tayo sa ating tulad ng ating sinabi, pag-iikot ng pananalapi. Kami naniniwala, matunawaan ninyo kung bakit natin ito ginagawa. Dahil, sabi ko nga, ang buwan na ito ay buwan na pagkaunawa nila at tao ay tatanggap. Tatanggap sila. Ito'y buwan na opportunity na para sila'y tumanggap. Hindi na kailangan kahit paliwanag ko bakit kailangan sila'y tumanggap. Dahil wala naman sila naiintindihan sa Pasko. Dalangin mo wala mo na yun. Wala yan naiintindihan sa Pasko. Naiintindihan niya sa Pasko yan, no? Ang babait niya, thank you. Yan naiintindihan naman ngayon sa Pasko. Hindi nila naiintindihan yun. Sabi ko nga, bakit nga ba pagdating sa pagbibigay ay napakahirap ipaliwanag, pero pagdating sa pagtanggap ay wala kang dapat ipaliwanag. Tanggap na tao yan pag sila'y tatanggap. Pero pagdating sa pagbibigay ay napakahirap. Marami explanation. Pero sa mga taong umiibig sa ating Panginoon, ako'y naniniwala, hindi na yan isang malaking katanungan. Okay, lilipon tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. Tawag ng Holy Spirit para tayo pamunahan dito. Praise God. Hallelujah. Okay, tayo manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit ng lupa. Salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon. Dalangin ko po'y pagpalain mo po, Panginoon, ng iyong mga anak.
sapagkat sa bawat isa sa amin dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin at pagpalain po, Panginoon, ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. The time to be happy is now. Praise God. Hallelujah. Okay, tayo po'y natapos sa salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Tulad ng ating sinabi, bagamat ang sanlibutan ay naniniwala na lalo na ang buong Pilipinas ay naniniwala mamaya ay ganap na kapastuhan ng kanilang tinutukoy. Naman ang totoo, ang panalangin ko nga ay maunawaan talaga ng lahat ng tao ang mensahe ng kapastuhan. Pero na hindi talaga nila alam ang patungkol sa Pasko. Kaya ngayon, umungusap ako sa paksa ang simple lang ito, nais ko pa iunawa, bakit may Pasko? Ano sa palagay niyo, bakit may Pasko? Ang salitang Pasko kasi nagmula sa salitang yung Pasko, mula yan sa salitang Kastila na Paskua, Paskua, nahamo sa Latin na Pasta. Ang Pasta naman ay natugat sa salitang Hebreo na ibig sabihin ay Pisa. Pisa, na nangangahulugang Paskua o pagdiriwang ng pagpapalaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang ibig tukuyin talaga nun, yung salitang yung Passover. Yan ang ibig sabihin. Yung salitang Passover, yun yung nangyari doon sa Egypt na ilabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa Ehipto. Nangako ang Panginoon o nagsalita ang Panginoon na sa gabing ay mamamatay ang lahat ng panganay sa Israel o sa Egypt dahil ayaw nilang palayain ang Israel mula sa Egypt. Kung tatanungin nyo naman kung bakit napunta sa Egypt ang Israel, ay bukas na tayo ng madaling araw matatapos. Kaya masabi ko, dapat magbasa kayo. So, kung bakit napunta ron, bigyan ko kayo ng konting kwento. Nagkaroon ng sumampalataya si Abraham at sa kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng anak, pangako ng Panginoon, isinilang si Isaac at si Isaac ay nagkaroon ng anak na dalawa. O isa lang yun, pero kambal. Si Iso at saka si Jacob. At itong si Jacob ay nagkaroon ng anak na 12. 12. So yung 12 anak niya yun sa dalawang asawa niya, hindi niya yung ginusto. Sabi niya, pwede ko talaga may dalawang asawa. Hindi niya yung ginusto, dinaya siya ng biyanan niya. Dahil mahal niya talaga si Raquel. Pero ang unang ibinigay sa kanya, naglingkod siya kay Laban na biyanan niya, na kapatid ng kanyang nanay, ng 7 taon. Alang-alang kay Raquel, pero ibinigay kay si Leia. Dahil doon, naglingkod na siya ng 7 taon pa para kay Raquel at nagkaroon sila ng anak, 12. Naging anak ni Jacob kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Si Jose dahil palibhasa ay mahal na mahal niya dahil anak nga ng pinakamamahal niyang asawa na si Raquel ay pinagsilusan ng 10 kapatid niya. Yung kapatid niya yung na 10 ay anak ni Leia yun at anak doon sa katulong.
Hindi ko na sasabihin lahat kung paano nabuo yung 12 na yun. So, dumating yung panahon na pinaginawa ng masama ng 10 kapatid ni Jose, na anak ni Jacob, si Jose. Ihulog nila sa balon, may dumaraan na isang Amalekite na Amalesita, ay pinagbili nila sa Amalesita si Jose, at si Jose ay pinala sa Egypt. Yung ibininta kay Potiphar, yun ang dahilan kung bakit napunta, ay paano nakuha ninyo. Yun ang dahilan kung bakit napunta sa Ehipto ang Israel. Bininta doon si Jose. Si Jose, dahil matuwid ang puso niya, sinamahan siya ng Diyos, napuspos ng karunungan, alaman, bagamat pinagatangan na maging pinagatangan ng pagkakasala na hindi naman niya ginagawa, nakulong. At doon sa kulungan, iniahon siya ng Panginoon dahil sa kanyang karunungan na naginip ang Paraon at siya nakapagpaliwanag. At dahil sa karunungan na niyon ng Panginoon na binigay sa kanya at ginawa siyang gobernador. Nagkaroon ng gutom sa Kanaan at nagutom ang lahi ni Isaac, ang lahi ni Jacob. Ayun. Pumunta sila doon at doon nahayag, nagpahayag si Jose sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, sunduin niyo ang aking ama at ang aking lahi tayo niyo rito sapagkat mahabang panahon pa ang gutom na mararanasan ng sanlibutan. At doon, pinapala sila doon, nagkaroon sila ng lugar doon, kaya lang namatay ang Paraon na kaibigan ni Jose at napaltan ng panibagong Paraon na walang pagkakilala kay Jose dahil si Jose patay na rin. Doon inalipin ang Israel. Sumabuan nyo na. Hindi kasi talaga kayo magpapasa, hindi nyo makiintindihan yun kung paano napunta ron. Ngayon, dahil hindi yun ang bayan, ay pinili ng Panginoon, kaya sinabi ng Panginoon, muli kayong ilalabas dyan, dahil inalipin sila doon, ginawa silang alipin sa Egypt, at nangako ang Panginoon na ilalabas sila doon sa pamamagitan ng kamay na bakal. At isa sa ginawa ng Panginoon, ay sinabi niya, sa gabing ito, mamamatay ang lahat ng panganay sa Israel. 10 salot yun. Hindi pa na karoon nakatingin kayo, ano yung 10 salot? Hindi tayo matatapos dito, kaya sabi ko na, magbasta rin kayo. Paminsan-minsan. Yung pang 10 salot na nga, yung mamamatay ang lahat ng panganay sa Ehipto. At ginawa ng Panginoon para hindi matama yung Israelita, dahil ang Israelita ay natoon sa bansa ng Egypt. Sinabi ng Panginoon, pumatay kayo ng tupa at ang dugo ng tupa ay ipahid ninyo doon sa pintuan ng lahat ng angkan ng sakbayan ni Israel upang ang salot ay huwag pumasok sa kanilang tahanan. Yun ang ibig sabihin ng Passover. Lumampas, lumukso, tumawid ang salot sa kanila, kaya walang namatay na isa sa kanila dahil doon sa dugo ng tupa. At yung dugo ng tupa na yun, sumisimbolo yun sa ating Panginoon na someday, ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao at magiging handog at ang dugo niya ang tutubos sa sangkatauhan. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Dahil yung sa salitang Passover. Sa Tagalog naman, itinalan ng Kastila, Pasko. Yun nga, mula sa salitang Kastila, Paskwa, naano sa Latin, Pascha. Ang Pascha naman ay natugat sa salitang Hebreo na Pisa, na nananahulugang Paskwa o pagdiriwang ng pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So, nakuha nyo na. So, kung bakit mayroong Pasko, yun ang pag-aaralan natin. Hindi para magkaroon ng tradisyon. Kaya may Pasko, para alalahanin natin ang pagliligtas ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Manibukas kayo sa atin sa aklat ng Lucas, sa chapter 2, verse 8 to 11, ganito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At may mga pastor ng tupa sa lupaing Gileon na nangasaparan
na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan at tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y tutuong nangatakot at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito dinadala ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Anong dahilan? Ang kagalakan na yun? Anong dahilan? Dahil makakapamili na sila. Hindi yun ang dahilan nun. 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon ang bayan sa bayan ni David ng isang tagapagligtas. Yun ang dahilan ng kagalakan. Na siya ang Kristo, ang Panginoon. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon Diyos ay karandaran. Tanging dakila at tapat ng Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita. Samahan mo po ito na iyong banal ng Espiritu. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, naunawaan natin yung salitang Pasko dahil sa salitang Paskwa ng mga Hudyo. Ibig sabihin ay Passover. Yung pag-aliban, paglampas nung nasalo. Kaya una na nais kong bigyan ng pansin kung bakit may Pasko. Una, because God has promised. Dahil ang Diyos ay nangako. May pangako ang Diyos. Yun ang dahilan kung bakit may Pasko. Yung isinilang sa sabsaba, pangako ng Diyos yung tinupad ng Panginoon yung kanyang pangako. Ang sabi ng Genesis chapter 3, na magkasala si Adan at si Eva, yung nasabi ng Bible. At alam natin na sinumpa ang mag-asawa at maging ang ahas dahil sa siya ang naging dahilan ng pagkakasala ng mag-asawa. At ito ang sinabi sa ahas sa Genesis chapter 3 verse 14 to 15. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay susumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganit sa para. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at ang alabok ang iyong kakainin kapanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pagdagalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ang tinutukoy na dito, ay yung isisilang. Yung babae tinutukoy dito, si Maria na yan. At ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw naman ang dudurog ng kanyang sakong. Magdidigma, yun yung pangako. Na pagkagalitin, na pag-aawain lagi. Dahil yung naas ito, yan si Satanas. Kaya ipinapakita dito na ang tatalo kay Satanas ay ang binhi ng babae na isisilang. Yan ang ibig sabihin mo. Kaya sinabi ng Isaiah chapter 7 verse 14, kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang lalaki magbibigay at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan, Emmanuel. Yan ang ibig sabihin, with us. Hindi sinabi man with us. Ang Emmanuel po ay ibig sabihin God with us. Kaya sala-sala talaga yung INC. Kung bibigyan natin ng pansin. Ano sabi rito? Manganganak ng isang lalaki, ang isang berhin. Maria, yung hula na yan. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us, so close to God, Emmanuel. Kaya yung ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Ay silence si Jesus ay tao. Kaya ibig sabihin ng Emmanuel sa kanila, man is with us. Yun ang ibig sabihin mo sa kanila dahil tinuring nila si Jesus ay tao. Kaya malabo talaga, sablay. Kaya ito sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, at sa ating ipanganganak ang isang batang lalaki, sabi ron,
ating ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahal ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamangan tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoon. So yun ang dahilan kung bakit mayroong Pasko, dahil ang Diyos ay nangako. Naisisilang ang pag-asa ng Israel. Kaya ano nga sabi ng anghel doon sa mga pastor, ano sabi niya? Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalatian ng Panginoon nagliwanag sa palibot nila sa litutuog na takot at sinabi sa kanila ng anghel ko kayong natakot sapagkat narito dinadala ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan sapagkat ibibigay o isisilan ang pag-asa ng sangkalauan. Yun ang dahilan mo kung bakit ngayong Pasko, dahil nangako ang Panginoon. Kaya yung Pasko na pinag-iiwang natin kung bakit mayroong Pasko, ang dahilan dahil ang Diyos ay nangako ng isang pag-asa. Nangako siya na magbibigay siya ng magiging pag-asa ng buong sangkatauhan. Hindi para magkaroon ng tradisyon, magkaroon ng pangangaluhin, hindi para magkaroon ng ninong at ninang. Ang layo, hindi yun ang purpose mo. Kaya ang dapat nating alalahanin, ang hindi man, walang masama kung hindi mo paniwalaan December 25, sa Jesus isinilang, o wala hindi rin masabihin kong masama kung paniwalaan mo December 25, basta ang mahalaga, inaalala mo na ang Diyos tinupad niya ang kanyang pangako na siya magbibigay ng pag-asa sa buong sanlibutan. Kaya isinilang yun ang sanggol. Kaya nga ang tawag ng mga kaya ang tawag ng mga pantas ay ano? Saan ipinanganak ang tao? Tao ba sinabi? Saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Ang sinabi, hindi sinabing tao. Saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Kaya nagulumihan na si Herodes. Dahil ibig sabihin, pinanganak na pala, papalit ako ng ating trono. Baka naman ang isipan ni Herodes Yung sinasabi naman ng mga pantas ay spiritual. Ang alawa, kung bakit mayroong Pasko, we need a Savior. Sapagkat ang lahat ng tao ay patungo sa kapahamakan. Na lahat ng tao ay nagkasala. All have sinned. Yan ang sabi ng Bible na kailangan natin ng tagapagligtas. Ano sabi ng teksto natin? Sapagkat ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Yun ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Uulitin ko, hindi para magkaroon ng tradisyon. Hindi para magkaroon ng pabigat, ng gastusin. At yung araw ng buwan ng December, pagastusan na naman ito. Diba? Ibili ka naman ng may mga masko na naman sa iyo, gabi-gabi may aawit, na wala namang kinalaman sa Pasko. Ano yung sabihin? We need a Savior, kaya mayroong Pasko. Kaya nagbigay ang Diyos ng tagapagligtas. Yun ang dahilan doon, hindi para sa tradisyon. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos at kailangan natin maligtas na kung hindi, patungo lahat ng tao sa kapahamakan. Kaya nga sabi ng mga anghel, dinadala ko kayo ng malaking kagalakan sapagkat narito na ang tagapagligtas. Ako nyo na, hindi ibig sabihin ko sapagkat narito na ang pagmumula ng tradisyon. Hindi ganon. Kaya ano sabi ng Hebreo chapter 5, verse 9, Hebreo 5:9, at nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisikalima sa Kanya.
Siyang gumawa ng kaligtasan natin. Eh kung wala, kung hindi isinilang, sama natin, yun ang ibig sabihin ko. Hindi yan ang layunin ng Pasko. Kaya nga sabi ko, minsan pa, ako ulitin. Nung una pumunta kami rito sa totoo lang, year 2000 nang kami pumunta rito. Kali kami ng Lukban. Nung pumunta kami rito, napakaliit pa ni Hazel. Panganay ko, sumasakay kaya sa electrical na kanya na may gulong. Tinutulak ako kanya ito, kaya pakakulit pa niya. Dito na rin sinilang sinihan. Yan ay nagmistulang misayas ng Antipolo. Sapagkat yan ay sinilang sa gitna ng babuyan. Totoo po yun, dahil sa hirap ng ministry namin dito noon. Wala kaming trabaho, wala kaming matuluyan, may bakanting banlat ng baboy doon kami tumira. Kaya kung pag-aaralan ninyo po, ang history kung paano magkaroon ng gawain, kung paano kami pabalik-balik dito, napakahirap. At dumating yung panahon na yaon, nandun kami sa isang apartment na maliit, naputulan kami ng ilaw, hindi makabayad ng kuryente, dahil kaya naputulan, makabayad ng bahay, gabing-gabi, sinasarado na namin yung dahil madami na nangangaroling, mayroong kumanta, sabi nila namin, Mama, tawag muna, kumanta. Kuripot, kuripot, ang kukuripot ninyo, kuripot. Sabi na takuhan. Sabi ko, grabe, yan ang pagkaunawa nila sa Pasko. Hindi nila naiintindihan yung dinadanas ng tao. Yung sacrifice ng tao, ininsulto pa nila. Dahil hindi nila. Anong ibig sabihin ng Pasko? Kaya may Pasko dahil nangangailangan tayo ng tagapagligtas, hindi ng tradisyon. Acts chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Yun ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Kailangan ang lahat ng tao ay maligtas. Yan ang dapat natin maunawaan. Dahil ang tao'y alitin ng kasalanan. At hindi maliligtas ang tao sa pangangaroling. Dapat maunawaan natin yung dahilan na ito. Hindi nila naunawaan. Ginagamit nila yung nakapaskuhan. Hindi na nila naunawaan kung bakit nagkaroon ng Pasko. Sapagkat isinilang ang magliligtas sa sangkatauhan. Kaya sinabi ng aklat ng Juan chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan, na dapat ang hindi sumampalataya sa Kanya na ang buhok ng Diyos ay mananatili sa Kanya. John chapter 3 verse 18, anong sabi roon? Ang sumampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan, at ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Yun ang dapat natin maunawaan. Yun ang rason, yun ang purpose kung bakit mayroong Pasko. Tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Ang kaligtasan, ang purpose. Bakit isinilang ang Misaya? Tulad na sabi ko na nakaraan, ang linggo ng gabi, hindi naman nila tinanggap ang regalo ng ating Panginoon. Yan naman talaga totoo, hindi naman talaga nila tinanggap eh. Yan ang dapat natin maunawaan. At pangatlo, at pangulit dito ako magtatapos, blood needs to be shed for us. Kailangan ng dugo na mabubuhos para sa atin. Kailangan mo, bakit mayroong Pasko? Inuulit-ulit ko, hindi paano magkaroon ng Santa Claus. Kaya nga pag nangaral ko ng linggo ng umaga, bahagi pa yun. Bahagi pa ng Pasko yun. Bakit nakilala yun si Santa Claus? Mas sikat pa siya kay Jesus. Wala naman dumanap na dugo para sa Kanya. Bakit siya nakilala? Dahil ininulat
ng mga magulang sa mga anak. Kaya pagsisihan natin, pagsisihan ninyo. Dapat ang mga anak ninyo, minumulan nyo kay Santa Cruz. Walang Santa Cruz. Puro yan myth, puro yan alamat ng kagagawa ng mga Kastila. Dala ng mga pari. Yan ang totoo niya. Pero mo sumikat pa. Ang kailangan kung ba't may Pasko, kailangan ng dugo na mabubuhos para sa atin. At sino ang gagawa nun? Ang sanggol na isinilang, dahil kung walang pagbuhos ng banal na dugo, walang kapatawaran ang kasalanan ng tao. Inuulit-ulit ito, hindi para magkaroon ng tradisyon, hindi para tayo magkaroon ng permit na makakatok sa mga tahanan. Magandang Pasko po! Hindi yun ang purpose kung bakit ngayong Pasko. Hebreo 9:22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Yun ang dahilan, kaya ipinangusap na nako ang Diyos na isisilang ng isang berhen ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan, ang magbubuhos ng kanyang dugo alang-alang sa ating kasalanan, kapatawaran ng ating kasalanan. Bibigyan ko ng pansin ko. Yung Pasko na tinutukoy doon, Paskwa. Si Kristo ang magliliman sa akin. Inalangkas tayo doon sa salot na bunga ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin doon kung paano sa panahon ni Moises, ay pumatay sila ng tupa, at yung tupa na yaon ay kanilang nadugo noon ay ipinakit nila sa mga pintuan ng bahay ng mga Israelita upang malampasan sila ng salot. Ganon din sa panahon ng Panginoon. At sabi ko ngayon na simbolo ng pagsilang at pagbubo ng dugo ng ating Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit tayo ng Pasko. Hebreo chapter 10, verse 4. Ganito ang sabi ng aklat ng Hebreo chapter 10, verse 4. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka, kasi yun ang ginagawa ng unang panahon ng Moises. Pumapatay sila ng mga baka, ng mga tupa, at yung dugo nila, inihahandog nila sa dambana bilang pagpapatawad o paglilinis ng kasalanan ng sangkatauhan. Ituloy natin, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay mapapag-alis ng mga kasalanan. So hindi daw sapat yun, hindi daw nakakaalis ng kasalanan, sapagkat isang anino lang ito ng mga bagay na gagawin ng ating Panginoon. Verse 6, sa mga handog na susunugin ng mga hari patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Ay hindi nakakaalis ng kasalanan. Verse 8, sa itaas ay sinasabi mga hangin at mga handog, at mga handog na susunugin buho, at mga hangin patungkol sa kasalanan na hindi mo ibig at di mo rin tinalulugdan, mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Hindi nakalulugod. Dahil yun lang ay isang seremonya, anino nga lamang ang mga bagay na gagawin ng anak ng Diyos. Ay ano sabi, Hebreo 10:5. Ito hindi maintindihan ng INC. Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hangin at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Si Kristo na nanguusap diyan. Kaya ang sabi niya, kaya ang anak ng Diyos ay binigyan niya ng katawan. Katawan ng isang tao, kaya siya naging tao. Pero kung pag-aaralan mo, hindi siya legit na tao. Binigyan lang siya ng katawan ng tao para magkaroon siya ng dugo. Ng isang banal na dugo na siya ipagtutubo sa sangkatauhan. Yan yung ginawaan ng mga INC. Napakalinaw, Hebreo 10:5.
pagpasok niya sa sanlibutan, alam niya na ang mga bulo, ang mga baka, dugo ng mga baka, tupay, hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya sabi dito, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog, hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ang inihanda mo. Ano tayo mo? Kung bakit isinilang at kung bakit nagkaroon ng Pasko? Dahil sa dugong ibubuhos sa kasalanan ng sanlibutan, dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Yan hindi yung permit para makakatubag sa mga baybahay. At tapos pag wala ka maibigay, iinsultuhin. Kaya ako dinanas yun, kasi ganun din naman ako noon eh. Dahil sa akin, di pagkakaunawa, naroon kami, pag wala nalabas, dala ako na bintado, super ulo. Sisipi ako, itsa ko sa may bintanan na, boom! Takbuhan kami. Ano? Lumaki sa pagkamang eh. Kasi nga, hindi nakakakilala sa Panginoon. Ano sabi ng Isaiah chapter 53 verse 5? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ano sabi rito? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nakupog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Pinakikita talaga dito kung bakit mayroong Pasko. Dahil ang anak ng Diyos ay binaruan ng Ama ng katawan ng isang tao. Dahil sa pamamagitan niya, ibubuo niya ang kanyang dugo sa pagpapatawad ng buong sanlibutan. So, naunawa nyo kung bakit mayroong Pasko. Una, dahil ang Diyos ay nangako na mayroong pag-asa na limitaw, isisilang ng isang berde. Pangalawa, kailangan natin ng Savior, ng tagapagligtas, at si Kristo ang gumawa noon. At pangatlo, kailangan may maubong dugo upang magkaroon ng kapatawaran, upang lumampas ang salo, ang kamatayan sa atin. Dahil ang sabi ng Roma chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang dapat natin maunawahan. Amen? Kaya maunawahan natin, inaalala natin, amen, na tayo'y tinubos ng ating Panginoon. Kaya mayroong Pasko. Ayoko natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple, payak na pang-usap. Bakit may Pasko? Hallelujah. Dahil kailangan natin na tayo'y tubusin. Malampasan natin ang salo, ang kasalanan, bunga ng kasalanan na ginagawa ng sangkatauhan. Pero anong ginagawa ng mga reliyosong tao? Anong ginawa nila? Isinaksak nila si Santa Claus, isinaksak nila si Rodolph, isinaksak nila yung mga ginang at ninong, mga tradisyon, hindi nila naunawaan. Hindi yung nag-ibig sabihin ng kapaskuhan, hindi panghihingi. Ang kapaskuhan ay hindi isang pasan, lalo na sa mga taong ordinaryo lang ang buhay. Hindi yan isang pasan, yan ay pag-asa, hindi ang kagastusan. Kaya naging biro na rin pati sa smokeman. Pag si Jose Marichan ay lumalabas, hinahampas ng kawali, nasa kagastusan ka na naman, lumalabas ka na naman, gastusan na naman yan. Ginagawa nilang biro. Kasi totoo, talagang ganun na nangyayari. Maraming tao, para sa kanila, ang Pasko ay dagdag gastos. Hindi po yan dapat natin mangyari sa ating maunawaan natin. Ang Pasko ay pag-asa. Dapat alalahanin na binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. At ngayon ay tayo ligtas dahil tayo sumampalataya sa Kanya.
ay anumang oras na siya'y bumalik, anumang oras na tayo mamatay, wala tayong ipapangamba dahil ang dugo na Jesus ay mabubuo dahil sa atin. Yun ang nagawa ng Pasko sa buhay natin. Yun ang nagawa ng sanggol sa sabsaban dahil sa atin. Itinawid tayo mula sa kapahamakan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Dahil natin tumayo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise, hallelujah. Praise the name of Jesus. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Let's all come hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Habang hinihimik ang awitin ito, magbabakasakali ako sa online. Tulad ng aking ilang linggo na binabanggit, marami ng Pasko ang nagdaan sa buhay mo. Hindi mo naiintindihan pa rin kung bakit may Pasko. Kung bakit may Pasko, dahil ang Diyos ay nangako. Nabibigyan niya ang sangkatauhan ng pag-asa. Binigyan tayo at tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Yun ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa buong sanglibutan. Yun ang totoo. Pero hindi mo pa nakukunawaan ito. Ikaw yan. Hindi mo pa naiintindihan. Ilang Pasko ba ang magdaraan sa buhay mo? Na hindi mo naunawaan. Pero ngayon ipinaunawa mo sa isa tulong ng Banal na Espiritu. Ang Kapaskuhan ay nagpapakita na kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng tagapagligtas. Yun ang dahilan. Kung bakit may Pasko, kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan lumampas sa iyo ang kapahamakan na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Dahil hindi natin nakikilala ang ating Panginoon Jesus. Kaya ang dapat mong gawin, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon, ay hayaan kita ng isang panalangin ng pagtanggap. Tatanggapin mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kung ikaw yan, nananalangin ako ng isang panalangin ng pagtanggap. Ulitin mo katagang ito, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y nagkasala wala sa aking kaususan. Maraming Pasko ang nagdaan, pero hindi ko naunawaan kung anong ibig sabihin ito. Subalit, sa oras na ito, ang dahilan pala ng Kapaskuhan ay ang iyong pagtubos. Kaya sa oras na ito, nagpasya po ako na ikaw ay aking tanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita at pinapapasok kita sa pinakasentro ng aking puso. Pagharian ko po ako, Panginoon. Panginoon, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo mo rin pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad
Tulungan mo po ako na makilala pa kita ng lubusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Oras na ito, kung saan mo ang man. Praise God. Makipag-usap ka sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahalagaan mo ang dugo ng ating Panginoon Jesus. In the name of Jesus. Huwag mo kalilimutan kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Yes, Lord God, hallelujah. Ang Pasko ay araw ng pagsulitan ng pagliligtas ng ating Panginoon na binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yes, Lord God, hallelujah. God, maraming salamat sa iyong kabutihan, O God, sa mga bagay na hindi mo kayang ipaunawa at hindi mo kayang isambitin. Ikaw ang mangusap alang-alang sa iyong mga anak. God, mangusap ka sa kanilang buhay, mangusap ka sa kanilang puso, dakilang mo. Yes, Lord God, hallelujah. God, maraming salamat sa iyong kabutihan, O God. Maraming salamat sa iyong biyaya sa ilang puso. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ipaunawa mo sa kanila. Lord, ang iyong salita. O dakilang kapag na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Praise the name of Jesus. Dahil natin tumayo, awitan natin ang Panginoon. Yes, O God. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Every stronghold shine through the shadows, your light fall. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Yes, Lord, ang kapatanan. Thank you, Jesus. Thank you. Praise the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po dakilang Diyos sa inyong kabutihan mo. Salamat sa inyong biyaya. Praise the name of Jesus. Minsan pa purihin natin. Salamat. Salamat. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala mo na isang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, o Diyos, maraming salamat, dakilang Diyos. God, pagpalain mo ang iyong mga anak, O God, pagpalain mo kung saan mo pa ang kanilang puso, makilala kanila ng lubusan o dakilang Diyos, at maunawaan nila ang kahalagahan, Panginoon, na mga bagay na ginugunita namin dakilang Diyos sa mga oras na ito, God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa iyong biyaya, O dakilang Diyos, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Dismiss na po tayo. Pagpalain